Minamahal kong Maria Clara. Sa pagbibigay dahilan ng mundo para sumuko, nanatili akong matatag sa aking pagkalito kung hindi na tama. Nanatili ako sa aking nararamdaman sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng pagkakataon. Nanatili akong nag-aalab sa pagmamahal kahit pinaglayo ng tadhana. Nanatili akong lumaban kung pananatili pagiging isang martir. Akong si Krisostomo ay mas piniling lumaban kahit nasa dulo'y talo. Nanatili akong mangmang sa hindi pagbibigay ng rason kung bakit ako nagmamahal. Naging mapait man ang ating wakas, matamis kong gugunitain ang ating nakalipas. Maria Clara, nagkakamali ka kung iisip. Ako, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng mga sulat ni Krisostomo Ibarra? Pwede akong mamuhay araw-araw na hindi lamang ang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat para sa akin ay parang ginamay. Pinubusog nito ang aking puso. Ilan kaya siya ba? Huwag ka sanang mabibigla sa aking babalikan. Hindi naman. Si Krisostomo Ibarra ay babalik na sa Pilipinas. Ha? Talaga? Magandang balita yan! Oo anak, huwag ka nang malulungkot. Sa susunod pa na linggo ay maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik. Magbang talaga mga Indio. Nawala silang mudo, nakakabuisit. Nakasalanan sila, hindi mo sila marunong magpisal. Pwede ka na sumang tuloy sa bahay ng Indio. Magandang araw sa inyo. Sinagagala kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking lumaong kaibigan, si Krisostomo Ibarra. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito pala si Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Nagkakamali ka. Hindi ko kaibigan yung ama. Paumanin po. Magsiupo muna tayo at doon na natin ipagpatuloy ang ating pag-usap. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo ang nagkakamali. Maligayang pagbabalik. Galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Ay, 3 taon akong nawala. Kahit kunti, wala man lang nagbago. Nakakalungkot. Binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala mo ang aking ama. Pwede ko bang itanong kung paano siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko din po alam. Hindi ba sabi mo kanina, ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Mayroong isang artilyo na humahapol sa mga batang naaasal sa kanya. Kamalasan, nakialam ang iyong ama. Maya-maya'y namatay ang artilyo dahil sa apoplexy. Napagbigtangan ang iyong ama. Dahil sa kanyang mga kaaway, hindi siya nakalaya at sa kasamaang palad, sa bilangguan na siya namatay. Sinong namatay sa bilangguan? Nakikiramay ako. Ano? Anong sinasabi mo? Inaasar mo ba ako? Sigurado ka ba? Kilala mo ba ang ama ko? Bakit siya namatay sa bilangguan? Bakit ngayon ko lang to nalaman?
Don Ibarra, may bisita po kayo. Papasukin mo. Yes. Likas mo ang buhay ko noon. Kaya pinilikas ko rin ang buhay mo. Sapagkat kalahati pala ng utang ko na babayaran ko sa iyo. Kaya kung mo natin ang kalamakan ko sapagkat may pagkagawa ko sa iyo. Sige, bago yan, ito mo. Magsalita ka, Elias. Huwag mo sanang sasabihin sa iba. Ang mga bagay lang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, Elias. Alam kong ikukulong ka nila, pero hindi ko hayaang makulong ka. Hindi ko inaalala ang sarili ko. Inaalala ko sarili mo, Ibarra. Anong ibig sabihin mo? Meron kang nakaraan. Ang lulo mo at ang mamay, may mga kaaway. Kilala mo ang kaaway ko? May isa akong kilala. Pero sana, huwag mo sanang kakalimutan mga sinabi ko. Iligtas mo yung sarili para sa kapananan ng aking bansa. Kailan tayo ulit magkikita, Elias? Kung kailan mo gusto, Ibarra. Kung kailan mo gusto. Lahat gagawin ko sa iyo para sa iyo, Ibarra. Babayaran ko lahat ng utang ko. Kahit sa huling hininga ko. Ganon din ako sa'yo, Elias. Dapat na kainin ng mga anak ko ay kinain na ng asawa ko. Inubos niya lahat. Wala man lang siyang tinira. Anak ko! Huwag kayong matakot, inay. Nasa simbahan si Crispin. Ano nangyari sa iyo, anak ko? Nadapa ka ba? Binaril po ako ng mga gwardiya. Ha? Diyos ko! Buti na lang at nakaligtas ka. Ha pala, bakit nasa simbahan si Crispin? Pinagbintangan po siya nagnakaw ng 2 unsa. Nagnakaw? Mabait si Crispin. Hindi porket mahirap tayo, ay tayo na ang pagbibintangan. Inay, paano kaya kung kausapin ko ang anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Ayoko nang maging sakistan. Magiging pastol ako ng Bakat Kalabaw. Kapag malaki na ako, hiling ako kay Ibarra ng lupa at pag-aaralin din si Crispin sa Manila. Aahon din tayo sa hirap, inay. Oo, oo anak ko. Saan ko pwede ilagay ito? Kahit saan. Nandito ba si Crispin? Si Crispin? Nandito siya kanina pero tumakas siya kasama ang kanyang mga ninakaw. Papunta na siguro sa bahay niyo ang mga gwardya. Hanapin niyo yung mga anak mo. Basa kasi barumbado ang kanyang ama. Huwag kang umiyak dito. Dito ka sa labas, umiyak. Sabihin mo yung totoo. At kung hindi, itali ka namin sa punong kahoy at babarilin ka namin. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw? Ina ng mga magnanakaw? Hindi, nagnanakaw ang aking mga anak kahit sila'y nagugutom. Hindi porket mahirap kami. Kami na agad ang inyong pagbibintangan. Hindi lahat ng mahihirap magnanakaw. Sana ang mga perang ninakaw ng mga anak mo kagabi. Mama ka sa akin! Bitawan niyo ako! Crispin? Basilio! Nasaan kayo? Crispin? Basilio! Nasaan kayo? Crispin! Ito ang damit ni Basilio. Hindi ito maaari.
May tatawag niyo ba ng trabaho ang pagsisermon? Abay, oo naman. Ano mo naman nasabi? Ba napapansin si Father Damaso? Sa tuwing siya'y sumisigaw at nagdadabog, siya'y tumatakbo. Oh, ganun ba? Magandang araw, Padre Damaso. Magandang umaga sa iyo, Padre Damaso. Magandang umaga sa inyo. May pinag-usapan ba kayo? Ituloy nyo. Nabanggit lang kasi ni Senior Ibarra ang pagpapatayo ng aralan. Tungkol dyan pala. Wala akong alam sa arkitektura. Kapag paaralan na ang pinag-uusapan, kailangan natin ng isang dalubhasa. Isang dalubhasa? Wala bang mas tatanga sa mga Indio? Hindi ba sila marunong magtayo ng 4 na dingding at maglagay ng bubong? Ano pa ba ang kailangan sa paaralan? Mahal ko, ang ganda ng pagkakas. Maraming salamat, mahal ko. Mahal ko. Mahal ko.